Magandang umaga po sa lahat po ng mga katekram natin. Sa mga minamahal po natin na mga lolo't lola dyan, mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya. Magandang umaga po. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Ito pong araw na to ay actually last week pa ho tayo tinext ni Nanay Helen na kailangan pong pag-usapan daw po itong kay Nanay Apple. Hindi ko alam, siguro kaya umabot na din kaya sa sukdulan si Nanay Helen kay Nanay Apple, kaya tinext ho tayo. Pero kahapon lang ho tayo nakarating, katekram, galing ho tayong bundok. Yan, may maganda po akong balita sa lahat ng muli ko pong pinapasalamatan, lahat po ng mga katekram natin na sinusuportahan po ang mga misyon natin sa mga kababayan nating mga dumagat. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. Bahala na po ang ating Diyos na magbalik lahat po ng ipong pagmamahal na pinapaabot. Especially sa mga kababayan natin din, sa mga titas from Hong Kong na gusto kong pasalamatan din. Sobrang yung suporta po ng mga titas from Hong Kong. Mamaya na yun, ito si Nanay Helen, hindi niya alam tayo to. At alam ko siguro na rin si Nanay Helen, baka bumibigay na rin siya. Dapat kay Nanay Apple talaga, sobrang haba ng pasensya niyo talaga. Sa akin lang naman, kaya ako po talaga inaabahan yung pasensya ko kay Nanay Apple. Kasi ayaw ko pong madamay itong sila Angel at saka po si Angel at Abby. Kasi pagka po sinaniban to ng na talagang walang naramdaman ng to, sa tingin ko pati si Abby at saka si Angel kukunin niya ulit eh. Kaya kahit papaano iniintindi ko po si Nanay Apple. Ay, nasaan kaya siya galing? Nag-iisip sila sino. Ibang sasakyan ko kasi ang gamit ko katekram. Ito yung service ng mga bata. Okay. Kayo po, siyempre dahil po katekram, pinapakinggan ko rin po yung po nyo, yung panawagan nyo. Si Nanay Helen. Kasi tinted daw to. Hindi ho tayo Yan. Kasi Nanay Helen. Nanay Helen! Morning po. Morning po. Ba't nyo ako pinatawag? Baba na po kami. Ang gusto ko po, Wait lang po. nagsiselo si Apple, Yeah. Nagsiselo si Apple. Oh. Kumbaga bang mag-usap tayo ng walang vlog. Okay naman po, Nay. May nakita ko sa bata na sinyalis, Sige po, wait, bababa lang po kami. Pipitisinin na ako sa patong kwat. Ay? Teka lang po. Usap tayo walang vlog. God bless. God bless. God bless. Saan yung pinatera mo? Bukas. Birthday po ako. Birthday mo bukas. Ngayon ba? Fairness ngayon eh. Di bukas. Wala po kami masok. Dami ko pang mga bote. O sige, anuhin mo muna. Tumaya ka naman Tateram sila. po. Ano po ginagawa nyo? Tateram, nalinggo po. Gusto niyo po kumamara para makita niyo? At tignan lang ho namin. Wait lang po, Nay. Tignan ko lang po. Alam ko po yun eh. Ay, bibili ako din. Bibili ako din. Chang shop. Ano pong ginagawa nyo dyan? Restaurant po sila. Wait. Tateram, hinihanap po kami ng tita dito. Bakit? Hinahanap po kami doon. Anong nangyari? Hihintay namin si Balat wala pong kita. Dito. Ay. Hello po. Basta
Pastor. Oo nga, bisita ako. Baka morning po la. Yan po ang inaano ko, Tatay Ram. Oh. Kunti na yan. Ano pong ginagawa niyo dyan? Tinatanggalan po ng tubig. Tinatanggalan ng tubig. Ay, Ayan si magandang hapon po. si Pastora. Ayan po yung asawa ni Pastor. God naman po dahil Morning po. nagagamit kayo sa kanya. Pasok ko kayo. Sige na, pasok nyo na yung Doon na po siguro Gusto si niyo po Nanay. magkape po? Kape tayo. O, dito ka na po. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, kako Apple, ang gusto kasi namin, ako kako, nung una ka namin kakong nakita dito na pumaatin ka na ng chats, maayos ka na. Nagtaka ako isang araw, bigla kang lumayo. At doon na nag-umpisa lahat yung mga bagay. Ngayon kako, ganito lang ang gusto kong mangyari sa'yo. Gusto ko makita ka ng tao na nagbabago ka. Ang unang-una kako ipinagbabago mo dapat, grooming. Yan. Kung gusto mo kakong tumulong-tulong dito sa amin, araw-araw kako, ayusin mo yung sarili mo. Kasi para makita ng mga tao na ikaw ay merong improvement. At pinapangaralan nga ng asawa ko na sabi ko nga sa kanya, kulang lang kako yan sa gumagabay. Kaya mabuting bagay na lumalapit siya rito kasi dito, natuturuan siya ng mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya sabi ko nga, Apple kako, wag kang huminto na pumunta rito at kako yung mga tao na tumutulong sa'yo. Kagaya nga ninyo, sabi ko nga nabanggit ko sa kanya kanina, si Tekram kako ginamit ng Diyos yun. Instrumento ng Panginoon yun para sa'yo. Kaya wag mo sabihin walang Diyos. Hindi totoo yun. Si Kumaring Helen. Si Kumaring Helen, yung mga sinasabi niya sa'yo, para sa ikabubuti mo lahat yun. Wag mong kontrahin yun. Kaya kako, ang totoo niyan, wala ka mang magulang, wala ka man mga kapatid o mga anak, may mga tao na inilagay ang Diyos para tulungan ka. At huwag mong sayangin yun. Kaya nga ito si Mrs., meron silang usapan mamaya na mag-aaral sila. Pinababayaan ko lang sila mag-aral kasi sabi ko, sige, maganda yan. Kasi katikram, pag may matutunan siya, halimbawa, wala siyang ginagawa, kung ginagawa, magbasa na lang siya ng Bible. Ano malay mo, sabi ko sa kanya, isang araw ang ginagamit ng Lord ay isang mangmang. Yung walang kabuluhan sa tingin ng tao. At pag ikaw ay nagamit ng Lord dahil sa kanyang kapangyarihan, siya maluluwalati. Yun ang naman ko siya nakikinig. At inaasahan ko na yun ang mangyari. Kasi nakita ko kahapon sinakay namin sila. Nag-iisip ako doon hanggang doon. Alam lang Diyos yung puso ko. Hindi ko man magawa lahat kasi hindi naman ako yan. Yung prayer ko, yung paghingi ng tulong sa Lord, paano matulungan nila. Kasi yung daming, nung sabi ni Maring Helen, panurin mo yung nung pinanood ko, so nangyayari sa kanya, gawa ng kaawa. Parang sirayan yung buhay niya. Totoo. Siya yung masigit ang kailangan ngayon ng tulong. Ano natin sila tulungan. At siyempre alam ko na napakasakit din ang binibitawan ni Apple. Kaya pala siguro ganon dahil gulo ng isip. Tayo yung may ayos na utak. Maayos na naman yung utak niya. Pero dahil sa problema niya siguro sa mga nangyari sa kanya. Kaya sabi ko sana isang araw matuto ka, mag-aral. Kahit bayaran ko pa yung magkano kung wala kang time, matuto lang. Parang makapamuhay ba? Na kahit kunting-kunting mga negosyo. Kasi kami, maliit lang ang pag ako noon, wala pa akong asawa. Kunting mga negosyo lumalago. Kasi kasama ang Lord. Ang maganda sa kanya, matuto ko lang. Kasi, ang sabi ko nga sa kanya, kasi yung pagtanggal ng bisyo niya, si Lord lang pag-asa ko. Itatry po namin, nagagabayan sa tulong ng Lord. At Hindi po dito po kayo. may para sa Para ganon. tabi po kayo ni... Sa amin, sabi ko kay Apple, para Halika din.
Yan yung isa sa mga tumutulong sa amin dito. Kasi dito para kaming maliit na komunidad na lahat ng mga tao dito, tutulong-tulong kami dito. Unang-una sa hanap buhay. Itong karinderyang ito, hindi naman namin itinayo to para magpayaman. Hindi yun. Ang purpose namin dito, makatulong doon sa mga nangangailangan. Yun yung isa sa mga wisdom at provision na ibinigay ng Panginoon na binigay sa asawa ko na at ako naman, ako yung parang tagabili ng mga bagay-bagay. Kasi ang intention talaga namin unang-una, mangaral, magturo. Kaya sila, sabi ko nga sa kanila, huwag kayong hihinto sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos kasi nandiriyan yung tunay na buhay. Tama po. Yun ang totoong buhay. Kasi yun yung salita ng Diyos. Kaya nga ako, sabi ko sa kanila, lagi kong ini-encourage, huwag kayong mapagod sa pagpunta po. Yung church natin kahit ganyan lang, walang problema. Kasi ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Kung sa kabila ba lang yung hindi mag-ara yung papasokin mo, papasok ka. Ang pinupuntahan mo ron, hindi yung lugar, kung hindi yung Panginoon. Na yung pinagkakautangan natin ng buhay. Yun ang totoo. At yun ang lagi namin ini-impart sa kanila. Kaya nga, inirecord niya nga yung aming mga ginawa ng linggo. Nagulat nga ako. Sabi ko, sino pinagsasalita? Yung pala, ako pala. Sabi ko, maganda yan ako, makinig ka ng ganyan. Sa mga kanta, mga awit, mga ano. At dito naman, Katekram, hindi naman namin siya pinapabayaan dito. Ang gusto lang namin, umatin dito. Kaya nga magandang bagay na rin sa yung asawa ko, magaling kasi mag-isip to na bigyan sila ng mga ginagawa nila dyan. Maganda po yan yung ginagawa po. Isipin mo, Katekram, kami, wala naman din kami hindi naman kami mayaman, wala naman. Aming pananampalataya lang ang aming baon dito. Humihingi lang kami ng tulong sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa misis ko palagi, ang ikinabubuhay natin, habag at awa lang ng Panginoon. Nabubuhay lang tayo sa grasya. Yun lang ang meron tayo. Kaya kumbaga, wala rin tayong pwedeng ipagmalaki sa ibang tao. Kung ano yung nagiging mabuti para sa atin, gawin natin sa kanila. Para maging lahat ng maging mabuti ang mga tsaka yung mga batang yan. Ako, disiplinado ako dyan sa mga yan. Hindi ako basta-basta nag-aano ng mga bata. Sabi ko, turuan natin itong mga batan to dahil pag itong mga to, na alam na, yung daan na dinadaanan nila, natandaan nila, hindi nila iiwanan yan. Yan ang sinasabi ng aklat ng kawikaan. Kaya sabi ko sa mga bata, dito kayo, kayo dito, mag-aral kayo rito. Ay, Apol, kumusta po kayo dito? Okay naman po. Kumusta naman po yung pagpapayo ni Pastor? Okay naman po. Mas, ano po sa inyo, mas naintindihan nyo yung buhay-buhay dito. Opo. Mas komportable po kayo. Ganun. Ang tanong kaya, tatagal po kayo? Sa Panginoon po rin. Hanggat kaya namin. Kasi nakakalungkot yung mga bata. Dito. Baga, ang gusto lang namin kay Apple, sumunod, na kung hindi namin tinuturuan ng masama, kunin niya yung mga mabubuting turo. Kasi yun ang magbibigay sa kanya ng kaayusan ng buhay niya. Tama. Kagaya ng mga pagpapakamatay, hindi naman naiwasan sa isang tao na minsan may mga problema na isip natin yun. Pero doon mo nalalaman na mahal ka ng Diyos dahil hindi niya pinakainin. Kaya sabi ang may papayo sa kanya, magpatuloy na makinig ng salita ng Diyos dahil ang Lord ang makapagbabago. At one day, maamis tayo kung ano yung gagawin ng Lord. Pero ang akin, pag nandito siya, kailangan din maging respetado sa inyo, lalo na kayo na tumutulong. Anak, wala naman ibang hangad si Sir Tekram, kundi yung kabutihan. At napaka-blessed ng isang taong may tumutulong. Kasi sa akin, Katekram, talagang may mga, pag may tumutulong yung pinsang ko, alam mo, hindi ako nagsasawang nagpapasalamat sa iyo. Alam mo, hindi ko may payback sa isang bagay dahil nasa Amerika. Pinipayback natin sa panalangin. Na kailangan pagpalangin tayo sa yun, hindi ako papayag na hindi may panalangin. Kasi yun na nga may payback mo sa mga taong tumutulong. And I hope so na magagawa yun ni Apple sa tulong ng Diyos. Di ba, Apple? Hindi ka kay Tatay Tekram na sorry kung ano yung nagawa mo pananalita. Kasi yun ang gusto ni Lord Adam. Hindi pwede yung mag-pray tayo. Naintindihan ka namin kasi yung time na nakapagsalita ka, magulo yung isip mo.
Hindi mo na alam ang gagawin. Ngayon, hingi ko, para magpatuloy kitang tutulungan, magpatuloy kaming tutulong sa'yo. Kung hindi mo kami pinapakinggan, ay walang kabuluhan yung itinuturo namin sa'yo. Maganda yung mag-sorry rin sa kanya. Ano, yung taos-puso, hindi nasisipilitan. Nasisipilitan, may glorify mo. Ngayon, balak po namin, kung mag-umpisa ito, kunin namin. Pero hindi namin siya mapasuldan ng malaki. Hindi naman kami mayaman kasi yung kinikita po namin dito, pinapakain. Pang ministry lang talaga. Pang ministry lang. Buhay. Pero masarap kasi yung nagpapakain ng mga tao na kahit nahirapan ka, doon nakikita na kumikilos ng Lord dahil never siya nagpabaya. Kumbaga, naghuhugas, tumutulong doon sa nagluluto na. At kakain na kami lahat yan. Tsaka dito, At sir, dito sila kumakain pa. Siya. kaaraw-araw na nakikita sila dito. Kapag kami may pagkain dito sa lamesa, hindi namin pinagkakait yun. Basta mayroon lang. Oo, pag sila pumunta na dyan at kumbaga sa nandyan na yung pandesal o kung ano man yung pagsasalo-saluhan. Pagkain ng lahat yan. Thank you po. Kaya hindi kami pinagkakait yun. Thank you. Alam niyo kung sabi ko nga, noon pa sinukuhan ko na kung siya lang. Pero dahil may mga bata at pwedeng madamay pa yung nandun sa bahay. Nandun po sa akin yung dalawang babae. Sobrang natutuwa sa nangyayari ngayon. Kasi kung yung tao na napapangaralan ng tama, napupunan ng pagmamahal, maayos sa tamang gabay, lalo na kasama si God. Ang ano ko dito, nasa tamang ano talaga siya. Kasi po alam niyo na yung ibig ko sabihin ka, Telegram. Kumbaga, nandun, nakasentro ang ating Diyos sa buhay po ng mag-asawa. So, lahat ng kumbaga ginagalaw, mga payo, Bible. Naaayon sa tama. Biblical yun eh. Oo. Biblical po yun. Papayak Si ako. Pastora, kanina pa parang gusto tumulo yung luha. Kasi awang-awa ko sa kanya. So lang, hindi naman kami mayaman, parang lubusan namin matulungan. Paggabay, kung ano yung kaya namin. At sana naman, Apple, yung pangaral namin na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Hindi kami yun. Si Lord ang nagmamahal sa iyo. Na kahit, sabi ko nga sa kanya, kahit anong kasalanan mo, hindi ka sinusukuan ng Lord. Minamahal ka. Kaya kami nandito gumagabay sa iyo dahil sa pagmamahal niya sa iyo. At naway, isang araw, magamit po siya sa gawain ng Panginoon na bilang living testimony ng Panginoon. Yun know, kasi yung amin talagang main goal, makapagwagi ng kaluluwa. Hindi kami after dun sa mga mapapala dun sa tao. Hindi ako interesado dun. Kasi kung sa yaman at yaman din lang, mayaman yung aking Diyos. Totoo yan. At yung aming mga pangangailangan, sapat at sapat, hindi naman kami pinagkukulang ng aming Diyos. Isipin mo nga mabuti kung kami, mga tao lang na ordinaryo, mga wala naman kaming kwan, pero sa araw-araw, ginagamit tayo ng Panginoon para makatulong doon sa iba. Unang-una, doon sa kanyang salita. Kaya kapag yung kanyang mindset ay naiba na, at sa Panginoon na siya talaga naglilingkod. Tama yung sinabi ng asawa ko, baka isang araw, isa na yan sa mga nagpapatotoo dyan. Napaka-bless nyo. Meron kayong isang pamilya na inuunawa po kayo. Gusto pong makasama po kayo sa pagbabago nyo. Maraming salamat po sa kanila dahil po hindi po ano po sa akin. Hindi pa nakita ko nila, Pastor, naglalakad ako sa daan kasama nalit ko na. Sabi ko, wala po kami masakay. Kaya sabi ni Pastor, sakay na lang inyakita hanggang dyan sa may ano. Tapos tinanong po ako ni Pastor, sinabi ko po, lahat. Kanya. Ito pong yung pagtulong-tulong po niya, gano'n na po katagal, Pastor? Ay, pumunta-punta, Pastor, nung umaatin natin. Nagipagtulong-tulong naman. Pero ngayon lang yung ito ngayon, inutosan ko na nagipagtulungan dyan. Kaysa yung wala siyang, parang
mabisi ba? Opo, tama po kayo. I mean, hindi naman dapat tayo tumulong kasi kahit naman walang ginagawa, nagbibigay din kami. Pag mayroon kami, pambili ng ulam, balik sabihin walang ulam, o ano mo to, ano yung kaya namin maibigay? Oo. Tekram. Tapos, ang gusto ng Lord, mabisi din siya sa trabaho. Na kahit May matutunan. Kahit kasi alam mo naman yung attitude niya rin, hindi gaano siya. Pero parang mabisi lang ba kung paano kunin. Na kahit konti, ito, halimbawa may 2 hours, kunin mo to, yung kaya ko, mayroon ng 100, 150. Sana, katekram, alam ko naman na napakabait ang puso mo. Natutuwa ako sa ginagawa mo. Ay, kahit pastora ako, yung attitude ni Apple, kung yung time na yun, mapapagalitan ko. Pero napakababa yung loob ng puso mo. Talagang nakikita na may pag-ibig mula sa Diyos sa pagtulong mo sa tao. Na hindi ka nanunumbat, hindi ka nag-ano. Nandun pa rin yung pagkakaunawa mo. At inaasahan ko na hindi kayo magsama sa nalang sa mga. Kasi talagang kawawa yung mga batang nahirap. Totoo yun. Sabi ko ako, dadalhin mo yung mga anak mo na niliit. Lalo na yung, yung paglakad niya, kahit saan siya pupunta, pwede. Yung bata. Bigyan mo na upuan mo. Kumusta? Morning. Kapatid ko po. Ayan, kapatid niya. Morning po. Siya si Teklam na. Ay, si Teklam. Sa vlogger, oh. Ayan ko sa video nila. Nahabol si... Kaya nagpapasalamat din ako dahil ginagamit din si Maring Helen na gumagawa sa kanila. Di naman sila aagaw, yung, nandito sila, ginagabayan, natutulong ka na yung mayroon, yun po. Pero kung ano yung, kung sasabihin niya pupunta ng Nueva Ecija, parang ang hirap naman yung kasi hindi mo na sila nakikita. Kaya kung sana, yun, huwag naman niya maisip na lalayo dito. Yan lang po, katekram. Ang una talaga niyang katekram, ang gawin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga bagay-bagay. At tayo bilang mga tao na ginagamit ng Panginoon, kahit ano pang sabihin natin, kasi lahat ng bagay na mabuti sa Diyos nang gagaling yan. So, ang pinaka-the best po dyan, tulungan natin siya. Kasi karapat dapat siyang tulungan. Unang-una nga, sabi ko sa inyo, ang unang dapat baguhin sa kanya, yung kanyang spiritual. Ayan. Pag nabago yun, lahat doon susunod na. Ito yung bilas ko. Yung bilas ko. Pasok ka, bilas. Yun lang po yung aming aim talaga na una talaga sa lahat, si Apple, maturuan sa spiritual. At pagka nangyari yun, at the same time, kasunod na yung mga ginagawa. Kasi ang nangangasiwa po kasi dito pagdating sa logistics saka mga pangangailangan itong asawa ko. Sabi ko nga si Apple, maganda na dito ka lumalapit. Pero natutuwa kami, alam mo kung bakit. Sabi kasi ng Biblia, kapag ka nakapagpabago ka ng isang tao at naibalik mo sa Panginoon, may piyesta sa langit. At sila yung mga nagiging instrument nun. At yung biyaya nun pagdating na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, tsaka natin aanihin yun. Sabi nga po, ang tunay na tagumpay ay pagka nawala ka dito sa mundo, yung makasama mo si God. Yun. Kaya sabi nga, ipunin nyo yung mga gawaan ninyo. Dahil tatayo sa harapan nyo yan. Kaya nga habang tayo po ay nabubuhay, yung ating mga agenda, yung ating mga motibo, i-incline natin sa Panginoon para maging mabuti yung outcome. Tama po kayo. Kaya nga sabi ko nga dito sa asawa ko sabi ko, alam mo kako si Apple, yan ang karapat dapat talagang tulungan. Kailangan natin siyang sa pamamagitan ng Panginoon, i-motivate siya para maging ma-convert into a better human, sabi nga.